sa pagbangon, pag-ulan at pagsulong. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nabugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapayapang gabi ng Huwebes sa lahat ng mga tagapakinig ng DXMS Radyo Bida at ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang ating programa ay napapakinggan sa mga probinsya ng Maguindanao, North Cotabato, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Bukidnon, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi, at sa mga lungsod ng Tacurong City, Kidapawan City at Cotabato City. Araw po ngayon ng Huwebes, 5 ng Hunyo. Ito po ang 5 beses na pagsasahimpawid ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan ngayong taon. Mga kaibigan, ka-network at sa aming mga tagapakinig, manatili po tayong makialam sa usapang pangkapayapaan. Tama ka dyan, kasamang Pla. At dahil sa pamamagitan ng ating pakikialam at sa usaping pangkapayapaan, tayo ay nagkakaroon ng idea dito sa pag-usad ng peace process na nangyayari sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at maging sa More Islamic Liberation Front. Kaya ating mga tagapakinig sa ating mga kaibigan at ating ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi dito po sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Makinig at makialam dahil ang pag-unawa ay isang hakbang patungo sa kapayapaan. Hugh Colongonon, magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Lira May Pagpo. At ako naman po si Yusuf Pla Makabo at kami po ang makakasama ninyo sa isang oras sa talakayang hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o ng Kumunet. Noong nakaraang Huwebes ay atin pong nakapanayam ng live si Dr. Nordin Salam, ang Project Manager ng Comprehensive Capacity Building Program for the Bangsamoro, kung saan kanyang ipinaliwanag ang Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals at ating ding napakinggan ang kanyang panawagan sa ating mga tagapakinig. Atin din pong napakinggan noong nakaraang Huwebes ang isinagawang interview ng ating ka-network na si Hasna Adi sa ating community tungkol naman po sa kanilang mga saloobin sa bubuoing Bangsamoro Political Entity. At napakinggan din natin maging ang kanilang mga panawagan para sa gobyerno at MILF hinggil sa usaping pangkapayapaan. At sa gabi ito, mga kaibigan, mga ka-network, ating pong talakay ng Bangsamoro Basic Law at ilang mga probisyon nito. Atin pong mapapakinggan ang interview ng ating ka-network kay Attorney Raisa Jajuri ng Bangsamoro Transition Commission o BTC. Atin ding makakapanayam ng live si Attorney Nagib Sinarimbo, miyembro ng Technical Working Group ng MILF at Senior Advisor of UN in the program called Fast Track tungkol naman sa justice system ng maitatag na Bangsamoro Government. Maliban po dyan ay papapakinggan din ang ating mga nalakap na balita ng Kumunet mula po sa loob at labas ng Bangsamoro communities.
kasama rin po dyan ang ginawa kong interview sa iba't ibang civil society organizations dito po sa Mindanao tungkol po sa kanilang inaasahang pagbabago kung sakasakaling maitatag yung Bangsang Moro government at maging kanilang panawagan na rin sa ating gobyerno at sa MILF hinggil sa usapin ng peace process. Upang maipaabot po sa mga kinaukulan ng inyong opinyon, hinaing, maaari po kayong mag-text sa sumusunod na Kumanet mobile numbers para po sa Smart. Mag-text lamang po sa 0998-169-0597 at para naman po sa Globe, 0915-454-8554. Uulitin ko po para po sa Smart, 0998-169-0595 at para po sa Globe, 0915-454-8554. Salamat Kakomunet na May. Yun po yung mga number na kung saan pwede nyo pong i-text ang inyong mga hinanaing kung inggil sa Bangsamoro. Time check. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap na alas 7:45 ng gabi. Susunod na po ang Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. At sa ulo ng mga ating mga balita, displaced indigenous peoples hinimok na bumalik sa kanilang ancestral land sa Mount Piris. Bangsamoro Basic Law isusumiti na sa susunod na buwan. Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals matagumpay na inilunsad kahapon sa Alnor Complex. At iba't ibang civil society organization nagtipon-tipon sa Glamour Restaurant, Cotabato City kagabi. Bangsamoro News Update. Displaced indigenous people hinamok na bumalik sa kanilang ancestral land sa Mount Piris. Nagkaroon po ng kanduli sa Hillside 224 sa bayan ng Dato Saudi Ampatuan kung saan hinimok ni Commissioner Melanio Ulama ang mga displaced indigenous people, partikular na ang mga Tedoray sa Gindulungan, na bumalik po sa kanilang ancestral land sa Mount Piris at doon na magpatuloy ng kanilang pamumuhay. Ang mga Tedoray ay napilitang lumikas sa kanilang sariling lupain upang makaiwas sa panganib na dulot ng mga gera na nangyari sa kanilang lugar na nagsimula pa noong 1970s sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ibang mga rebeldeng grupo. Ang Mount Piris ay kinikilalang ancestral domain land ng mga Tedoray at kinikilalang nagsimula sa angkan ni Raja Mamalu. Sa peace advocacy at konsultasyon na isinagawa sa Kanduli, ipinaliwanag ng opisyal ng BTC na sina Haron Meling at kay Dato Antonio Kinok ang tungkol sa bubuuing Bangsang Moro sa mga partisipante na nagmula sa iba't ibang sektor ng indigenous people, militar, representante ng Office of the Southern Cultural Community at maging sa municipal government ng Dato Saudi Ampatuan. Ipinahayag ng BTC na hindi dapat magamba ang mga mamamayan dahil ang Bangsang Moro Basic Law ay para sa lahat, mapa-Kristiyano, IP at Moro. Kanila ding nananawag at sila din ay nananawagan na magkaisa ang lahat at suportahan ang maitatag na Bangsang Moro. Bangsamoro Basic Law isusumiti na sa susunod na buwan. Nakatakdang isumiti ng Office of the President ang Bangsamoro Basic Law sa Kongreso sa susunod na buwan ng Hunyo. Ito ang sinabi ni Secretary Jing Deles ng OPAP. Ayon naman kay Professor Miriam Coronel Ferrer ng Government Peace Panel, wala pa namang naitakdang araw ng pagsumite sa BBL. Ang June 7 na binabanggit ni Secretary Deles ay ang kanilang working time. Nangangahulugan ito na mayroon pa silang panahon hanggang June 7 para i-review ito. Matatandaang na submit ng Bangsamoro Transition Commission ang BBL sa Office of the President noong Abril 28. Subalit makalipas ang mahigit isang buwan ay hindi pa rin ito naipasa sa Kongreso para isabatas. Pinawi naman ni Professor Ferrer ang mga pangamba ng ilan na baka daw labag ito sa Constitution at di umano ay mawalan ng saysay
ang pagsisikap ng BTC para mabuo ang nasabing basic law. Ayon sa kanya, dumaan ito sa malawakang konsultasyon bago pa ito na isumite sa Office of the President. Ito rin di umano ang nagiging dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay nasa kamay pa rin ng Malacanang ang BBL para bubusisiin ito ng maigi at siguradong lahat ay naaayon sa saligang batas. Kampante din ang opisyal na susuporta ang lahat para magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. Hindi naman ito basta na lamang pagkutama ng kung sino man na tumutulog dito sa ating pakipag-usap pangkapayapaan. Kaya naman, masasabi ko po sa inyo, marami naman talagang sumusuporta dito at kausap naman natin sila, hindi lamang ngayon, doon pa. Kasi tuwing punta naman po tayo sa negosasyon noon, pagbalik natin ay nakipagtulong tayo sa mga kasapi, ng Kongreso para ibalita sa kanila kung ano yung mga issue at mga napag-usapan. Pero syempre, iba pa rin yung umakutan sa kanila na nasaan na sa isang panukalang batas. Kailangan natin na pag-aaralan din nila ito. Syempre, marami pong detalye yan. May ibang mga tanong na maaaring naibigay sa atin. Nagkaroon lang naman po yan. Masasagot naman din po natin yan at mahanapan natin ng solusyon. Nananawagan din si Ferrer na habaan pa ang pasensya at huwag mainip dahil ang lahat naman ng efforts ng pamahalaan at ng MILF ay nakatuon para matuldukan na ang ilang dekadang problema sa Mindanao. Balita Bangsamoro. Human Resource Mapping for Bangsamoro Professionals matagumpay na inilunsad kahapon sa Alner Complex. Inilunsad ng BTC o Bangsamoro Transition Commission ang Bangsamoro Professionals Mapping kahapon sa Alner Complex. Ang aktibidad ay naglalayon na tukuyin ang mga Bangsamoro professionals sa Mindanao na handang sumuporta sa Bangsamoro peace process. Kabilang din sa layunin ng aktibidad ay makita ang iba't ibang level ng human resources na maaaring makatulong kung isa sa pwesto na ang Bangsamoro Transition Authority. Ang nasabing aktibidad ay isinakatuparan sa tulong ng Comprehensive Capacity Development Project for the Bangsamoro o CCDPB na proyekto ng Japan International Cooperation Agency at ng Bangsamoro Transition Commission. Membro din ng nasabing proyekto ang United Youth for Peace and Development, Mindanao Action for Peace and Development, Mindanao Development Authority, at Bangsamoro Management and Leadership Institute. Tatakbo ang registration period mula sa buwan ng Hunyo hanggang sa ika-30 ng Setyembre ngayong taon. Magsasagawa din ng iba't ibang informative drive at radio campaigns ang Human Resource Mapping Implementation Unit ng BTC Socio-Economic Program mula ngayong buwan hanggang sa pagtapos ng registration period. Inaasahan na sa ika-30 ng Nobyembre matatapos ang final report ng proyekto. Maaaring magrehistro online, pumunta lamang sa website na www.bangsamoroprofessionals.org. Ang website na ito ay naglalaman ng iba't ibang impormasyon na nais na malaman patungkol sa Bangsamoro Professionals Mapping. Iba't ibang CSOs nagtipon-tipon kagabi kasama ang TPMT o ang Third Party Monitoring Team, kung saan pinangunahan ni Alexter McDonald sa chairman ng Third Party Monitoring Team. Ang layunin ng pagtitipon na ito ay para may pahayag sa TPMT ng mga CSOs or mula sa mga grassroots ang kanilang obserbasyon sa naturang peace process. Balita Bangsamoro. Bangsamoro News Update. Yan po ang mga mahalagang pangyayari na nakalap ng ating mga ka-network mula sa loob at labas ng Bangsamoro. Ako po si Yusop La Makabot, kasama si Lira May Pagco at kami po ang inyong mga tagapagbalita. Tinig ng kapayapaan. Sa ilang saglit po lamang ay atin na maririnig ang opinyon ng iba't ibang civil society organizations
sa kasalukuyang pag-usad ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Ngunit bago po yan, narito po muna ang ilang mga paalaala. Sarap namang langapi ng sariwang hangin at kay gandang tingnan ang nakapalibot na punong kahoy sa inyong bakuran, Chris. Yan, Magda, ang ilan lamang na ibinibigay sa atin ng pakinabang ng punong kahoy. Di ba, Sofia? Tama ka, Chris. At sabi ng UNIPAD, may programang Adopt a Tree Now. Ang mga punong kahoy ay nagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na ating nilalanghap. Oo nga, Sofia. Ang mga punong kahoy ay tumutulong sa pagkontrol ng soil erosion dahil sinisip-sip nito ang tubig na nakakatulong upang pigilan ang malakas na baha at pag-apaw ng tubig. Tumutulong din ito sa pagkontrol ng water pollution. Tama. At nililinis din ito ang maruming hangin na tinatawag na carbon dioxide mula sa pagsunog ng plastic, goma at pagbuga ng usok ng mga sasakyan at factories. Nako, ang laki pala ng pakinabang ng mga punong kahoy. Kaya't simula ngayon, magtatanim din ako. Ang mensaheng ito ay isang paalaala mula sa Cotabato Multimedia Network o Comunet at ng himpilang ito. Time check. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan, ay ganap ng alas 7:55 ng gabi. Kung meron po kayong mga katanungan, opinion o hinaing ay mag-text lamang po sa Comunet mobile numbers para sa Smart 0998-169-0597 at para naman po sa Globe 0915-4548-554. Inuulit ko po para sa Smart 0998-169-0597 at para sa Globe 0915-4548-554. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang ginawang panayam ng aking co-anchor na si Lira May Pagco sa iba't ibang civil society organization sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga hinaing at panawagan sa mabubuong Bangsamoro government maging ang kanilang panawagan para sa ating gobyerno at sa Moro Islamic Liberation Front. Pag naaprubahan na po yung Bansang Moro Basic Law at Bansang Moro Government na po yung nagpapalakad, ano po yung inaasahan yung pagbabago na mangyayari po? Magkakaroon siya ng pagbabago ng pamumuhay ng Bangsamoro, magkakaroon ng magandang mapayapang paninirahan, wala na maging problema, mag-aaral mga bata, magkaroon ng investment opportunity sa Mindanao, wala ng gera, wala ng nakawan, wala ng corruption, at mananatili na normal ang pamumuhay. Well, sa ngayon, hindi pa natin kasi nakita kung anong laman niya sapagkat may polisiya, patakaran na hindi mo na ipapakita. Pero, ang laman nito ay yung annexes ng napagkasunduan ng gobyerno ng Pilipinas pati MILF mapatungkol sa iba't ibang uri ng pamamalakad ng gobyerno. So, maging edukasyon, lahat ng ahensya ng gobyerno, malamang yan pa rin ang nasusundan ng BBL. Paano mamumuhay ang Bangsamoro na sila yung nagbibigay ng direksyon, hindi ibang tao, kundi sila. Ano naman po yung inyong panawagan para po sa gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front pagdating po sa peace process? Kinakailangan nila yung pagkaroon ng political will sa government at yung tiwala sa bawat isa at puno ng pagkasundoan nararapat na ituloy, implement sapagkat ayaw na nating maulit ang mga nakaraan na pag-implementa na hindi ganap na na-implementa. So, panawagan natin ay magpakatotoo sila, dalawang panig, lalo na kung itong nasa kalagitnaan na ng peace talk. Kailangan laksan ang political will, magkaroon sila ng word of honor. Ang gobyerno, halimbawa, magkaroon kung anong nabitawang salita, ay dapat na sundin sapagkat kung hindi masira ang tiwala ng karamihan dito sa Mindanao. Kapag naaprobahan na po itong Bansang Moro Basic Law at Bansang Moro Government na po yung nagpapalakad, ano po yung inaasahan yung pagbabago na mangyayari? Isa sa inaasahan ko na pagbabago, we hope na yung pagbabago hindi lang siya confined doon sa
sa mga policies. Sana may pagbabago rin na magawa ang Bangsamoro government with regards to the attitude of the people. Kasi nagsistart kasi yung change most of the time sa pananaw sa perspective, sa attitude. So we hope na yung Bangsamoro government will go beyond sa policies to the extent na aabot siya doon sa attitude ng mga tao, yung pananaw ng tao, yung perspective ng tao. Kasi kahit ano pang system meron tayo, ano pang structure meron tayo, ano pang policies meron tayo, kapag hindi naman properly aligned yung perspective ng mga tao, the same pa rin ang result. The history would repeat itself. So, however, ganun pa rin, I'm guardedly optimistic and very hopeful na kukontribute ang Bangsamoro government for a long-lasting solution for the Mindanao Coast. May nalalaman po ba kayo about sa Bangsamoro Basic Law? Kung meron pa, ano naman po yung idea nyo about? Actually, hindi pa natin nakikita yung draft ng Bangsamoro Basic Law. Pero yung sariling pananaw ko sa Bangsamoro Basic Law, for me, it is just an expanded Republic Act 9054. Yung 9054, ito yung expanded or amended 6734, naging 9054, magiging Bangsamoro Basic Law na naman, BBL. It would be like expanded. Ang fear ko sa Bangsamoro Basic Law, sa grassroots level, sa ordinary masses, they have false expectation kung anong nandun sa Bangsamoro Basic Law. Akala nila, ito yung palagi kong naririnig from the common masses na ang laman doon ng Bangsamoro Basic Law ay ang Islamic law or ang Sharia. Which is, kung titingnan natin, though may mga konting Islamic values siguro na integrated sa draft ng Bangsamoro Basic Law, pero it is not really an Islamic law. Or with this, maaaring binibigyan natin ang false hope at saka false expectation yung mga ordinary masses, the ordinary masses na iniisip nila, ito na finally, ito na yung matagal na nating hinihintay. So siguro, kailangan pa ng not just dun lang sa dissemination of information kung anong content meron ang Bangsamoro Basic Law, kundi pati na rin sa pagpapaintindi or sa pagpaintindi kung ano talaga ang nilalaman ng Bangsamoro Basic Law dun sa grassroots level, dun sa mga... Ano naman po yung inyong mensahe or panawagan po ninyo sa government ng Pilipinas at saka sa Moro Islamic Liberation Front pagdating po sa usapin ng peace process? Ang mensahe ko naman, sana since continuous na itong process, malayo na rin yung naabot natin from 1997, then during the domestic stage 1997 to 2000, then from 2000 hanggang ngayon sa international stage. I hope magpapatuloy pa rin yung pag-consider nila sa human aspect ng issue, both the parties, the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front, na palagi nilang i-consider yung human aspect ng problema, not only dun sa political aspect, sa socio-economic aspect, but the human aspect. Yung pagiging tao naman natin, it does not choose any faith, tradition, or religion. Tao tayo. Yun yung gusto ko na mensahe na ipaabot sa both parties, na they have hold on in considering the human aspect doon sa peace process or sa peace negotiation, and maintain their sincerity. At saka I hope na finally magkakaroon na tayo ng curve in the path of history, kasi usually after the war it is followed by peace process, then after peace process it is followed by war. And message natin sa both party, I hope magkakaroon ngayon ng shift na this would result to a long-lasting peace. Actually, ang inaasahan po ng Bangsamoro Youth o United Youth for Peace and Development ay malaking pagbabago. Una, sa pamamalakad ng gobyerno. So, inaasahan namin na iba na talaga. Iba yung gobyerno ngayon at gobyerno ng Bangsamoro. So, inaasahan namin talaga yung malaking pagbabago, lalo na sa pamamalakad ng gobyerno. O sa sistema rin, inaasahan natin na malaking pagbabago dun sa sistema. May konti kaming kaalaman doon sa Bangsamoro Basic Law na maganda yung karapatan ng IP, pagbibigay ng kahalagahan doon sa IP, at meron ding mga pagbibigay halaga doon din sa mga Kristiyano na napaloob dito sa Bangsamoro Basic Law. Ano naman po yung inyong mensahe or panawagan po sa ating gobyerno
pati sa MILF po hinggil po sa usapin ng peace process? Ang panawagan namin sa gobyerno ng Pilipinas ay medyo bilisan yung pag-approve ng Bangsamoro Basic Law, at doon naman sa MILF ang panawagan natin ay habaan nila yung kanilang pasensya doon sa mga nakikita nilang halimbawa may mga problema. So habaan ng MILF yung kanilang pasensya at kung sa mga problema ng Bangsamoro Basic Law. So ang inaasahan natin na tuloy-tuloy na yung kapayapaan at karoon tayo ng development in regarding the economic. Kung sakali maaproba na yung Bangsamoro Basic Law ay matupad na yung mga pangarap ng at yung mga tagal na nating tanong na kailan ba tayo magkakaroon ng genuine peace in Mindanao. Ang Basic Law po nilikha ng Bangsamoro Transition Commission na 15 members, 8 from the MILF and 7 for the government of the Philippines. Ang nilalaman nito ay rules. Alawagan ko lang sa gobyerno ng Pilipinas at sa MILF ay sana aproba ng Congress o gobyerno ang BDL at saka tuloy-tuloy na yung pag-uusap nila tungkol po sa kapayapaan para makamit na ng buong Mindanao ang sinasabi natin kapayapaan. ng kapayapaan. Ang napakinggan po natin ay mga saloobin ng mga iba't ibang civil society organization sa Mindanao hinggil sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front or ng MILF. Ayan, at alam mo ba kasamang plano, ongoing pa rin yung registration ngayon sa iba't ibang office ng COMELEC para sa paghahanda sa national election sa darating na 2016? Oo, tama yan, May. So mga kaibigan, ka-network, gusto po namin kayong hikayatin o imbitahin na habang mas maaga ay magparehistro na po tayo. Huwag na nating hintayin ang last hour bago pa pumunta sa mga registration area para naman makaiwas tayo sa mga aberya. At isa pa kasamang plano, para sa ating mga bansang Moro, isa sa pinaka-importanteng bagay ang pagpaparehistro dahil kung hindi po tayo nakapag-register, hindi po tayo makakapagboto sa gagawing plebisito in the near future. Susunod po ang ating panayam kay Attorney Raisa Jajuri ng Bansang Moro Transition Commission o BTC, at live po nating may interview si Attorney Nagib Sinarimbo, miyembro ng Technical Working Group ng MILF at Senior Advisor na sa UN sa programang tinatawag na Fast Track. Tungkol naman po sa Bansang Moro Basic Law at ilang plebisito nito. Kaya natin to! Tag-ulan na naman. Ang aming bahay madalas pa namang binabaha. Dapat handa ka. Ha? Paano? Magtabi ng flashlight at portable radio na bago ang baterya. Maglaan ng stock ng pagkain, inuming tubig, gaas, baterya, at first aid supplies. Ganun ba? Paano kung binabaha na kami? Isara po ninyo ang kuryente, kalande gas, at gripo ng tubig sa bahay. Huwag gumamit ng electrical equipment at siguraduhin hindi maaabot ng baha ang mga muebles at appliances. Huwag na rin pong gamitin ang gas o electrical equipment na nalubog na sa tubig. Naku, butit nalaman ko. At Nay, tandaan po ha, iwasang pumunta sa mga lugar na maaring magkaroon ng landslide at huwag makipagsapalarang tumawid sa mga ilog na malakas ang agos. Kung may cellphone o telepono, panatilihin po itong bukas. Gagawin ko yan para manatili kaming ligtas na pamilya ko. Opo, at kapag sobrang tumaas na ang tubig, tumawag na po ng saklolo at magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Kaya natin to! Ay ganap ng alas 8 dito pa rin sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Sa punto pong ito, atin pong mapapakinggan ang panayam ng Kumunet kay Attorney Raisa Jajuri ng Bansang Moro Transition Commission.
Para po sa kalaman ng ating tagapakinig, pwede niyo po bang mailiwanag sa amin, attorney, kung ano po itong Bansang Moro Basic Law? Ang Bangsamoro Basic Law ay ang legal na dokumento na magbibigay ng kapangyarihan para sa pagbubuo ng Bangsamoro Political Entity. So, batas siya, ipapasa siya ng Kongreso ayon sa prosesong dinadaanan ng mga batas. Para saan din po itong Bansang Moro Basic Law, attorney? Dahil ito nga ay para i-create ang Bangsamoro Political Entity. Ito po ay naayon doon sa napagkasunduan ng mga dalawang partido, ng gobyerno at ng MILF, patungkol doon sa ano ang itsura at ng Bangsamoro, ano ang struktura nito, anong mga proseso nito, anong kapangyarihan nito, at anong relasyon nito with the central government, anong mga karapatan ng mga tao sa loob ng Bangsamoro. So itong mga features na ito, makikita natin dito sa batas. Ano-ano naman po yung mga nakasaad na provision sa BBL pagdating po sa basic rights? Pwede niyo po ba itong maipaliwanag po sa amin? Actually, ang mandato ng Bangsamoro Transition Commission na siyang may role na gumawa ng isang proposed Bangsamoro Basic Law. Ang mandato namin ay tingnan ano ang nakasulat sa mga agreements at gawin itong laman ng Bangsamoro Basic Law. So, with respect to the basic rights, ang nakalagay po doon generally ay yung mga karapatan na makita mo rin na nakasulat na sa framework agreement. Nandyan yung karapatan halimbawa patungkol sa pag-express at pag-practice ng iyong sariling relihiyon, na hindi ka madidiskrimina o mahaharas. Sa mga kababaihan, merong right to meaningful participation at protection sa lahat ng iba-ibang forma ng violence, right to non-discrimination and equal opportunity, right to life, etc. So, ito yung mga core rights na nakasulat in addition to rights na already enjoyed by people within the Bangsamoro as provided in other legal documents. Pinagbasehan din po ba ng BTC yung nasa Philippine Constitution na po na basic rights sa pagdadraft po ng BBL? Ang naging main documents na pinagbasihan namin ay yung agreements ng mga partido. Dahil yun ang mandate sa amin, na gawing legal na dokumento itong mga political na agreements sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. At ang premise ng itong mga agreements na ito ay batay sa sinasabi ng gobyerno ay within the flexibilities of the Constitution. So yun din ang aming tinignan, sinigurado namin na yung sinulat naming proposal ay within the flexibilities din of the Constitution. Attorney, ano naman po ang inyong mensahe o panawagan po sa ating mga tagapakinig? Inaasahan po natin na may proposed basic law na isasampa sa Kongreso. Sa ngayon po ay nandun po ito sa Office of the President at titingnan po natin kung paano pa ito mas may improve bago ito isumite sa Kongreso. Pero once nasa Kongreso na po yan, magkakaroon ng mga diskusyon, ng mga debate, at sana po yung mga taong nakikinig at may interes sa kapayapaan dito sa Mindanao ay sumuporta para sa mabilis at maayos na pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Sa tingin niyo po ba, attorney, matatagalan pa po yung pagpapasa ng Office of the President sa Kongreso ng draft na Bangsamoro Basic Law? Iniintay po natin yan, but definitely ang pinag-usapan sa pagitan ng mga partido ay within the year ay ina-expect po natin, inaasahan natin na maipapasa na yung batas. So, ibig sabihin as soon as possible. Pero dahil nire-review pa po yan, posible po ngayong buwan na to, Hunyo, may submit na. Ang kailangan lang po nating makita yung schedule din ng Kongreso kasi by June 11, ito na yata ang last day nila para magkaroon ng session. So, kung hindi po umabot sa June 11, which is a few days away na lang, maaari pong mangyari yung pagpasa sa Hulyo sa pagbubukas po ng Kongreso. Inyo pong nadinig ang panayam ng Kumunet kay Attorney Raisa Jujuri
na member po ng Bangsamoro Transition Commission o BTC. Maraming salamat po, Attorney, sa impormasyon pong inyong ibinahagi sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. At sa punto pong ito, atin pong makakapanayam ng live si Attorney Naguib Sinaringbo, member po ng Technical Working Group ng MILF at Senior Advisor po ng UN sa programang tinatawag na Fast Track, upang may paliwanag po sa atin yung justice system na nakapaloob po sa Bangsamoro Basic Law. Bangsamoro News Update. Sarap namang langapi ng sariwang hangin at kay gandang tingnan ang nakapalibot na punong kahoy sa inyong bakuran, Chris. Yan, Magda, ang ilan lamang na ibinibigay sa atin ng pakinabang ng punong kahoy. Di ba, Sofia? Tama ka, Chris. At sabi ng UNIPAD, may programang Adopt a Tree Now. Ang mga punong kahoy ay nagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na ating nilalanghap. Oo nga, Sofia. Ang mga punong kahoy ay tumutulong sa pagkontrol ng soil erosion dahil sinisip-sip nito ang tubig na nakakatulong upang pigilan ang malakas na baha at pag-apaw ng tubig. Tumutulong din ito sa pagkontrol ng water pollution. Tama. At nililinis din ito ang maruming hangin na tinatawag na carbon dioxide mula sa pagsunog ng plastic, goma at pagbuga ng usok ng mga sasakyan at factories. Nako, ang laki pala ng pakinabang ng mga punong kahoy. Kaya't simula ngayon, magtatanim din ako. Ang mensaheng ito ay isang paalaala mula sa Cotabato Multimedia Network o Comunet at ng himpilang ito. Hasna! Total malaki ka na kung ako sa'yo, mag-abroad ka na para makatulong ka sa mga magulang mo, malaking kikitain mo doon. Ha? Pwede na ba ako? 16 pa lang po ako eh. Akong bahala sa'yo, may mga koneksyon ako kaya nating ilusot ang mga papeles mo. Ang illegal recruitment ay isang gawaing kriminal at may kaukulang parusang pagkakabilanggo at multang hindi bababa sa 100,000 piso. Mag-ingat sa illegal recruiter. Ipagbigay alam sa mga otoridad. Ito ay isang paalala mula sa Cotabato Multimedia Network. Ayan na, nahihirapan po tayong makontak ng live na si Attorney Naguib. Ayan, sa punto pong ito, magbabalik po ang balitang Bangsamoro pagkatapos po ng ilang paalala. Hasna! Total malaki ka na kung ako sa'yo, mag-abroad ka na para makatulong ka sa mga magulang mo, malaking kikitain mo doon. Ha? Pwede na ba ako? 16 pa lang po ako eh. Akong bahala sa'yo, may mga koneksyon ako kaya nating ilusot ang mga papeles mo. Ang illegal recruitment ay isang gawaing kriminal at may kaukulang parusang pagkakabilanggo at multang hindi bababa sa 100,000 piso. Mag-ingat sa illegal recruiter. Ipagbigay alam sa mga otoridad. Ito ay isang paalala mula sa Cotabato Multimedia Network. Para maiwasan ang pag-aaksaya ng pagkain, mag-isip at maging masinop. Sa pagdiriwang ng World Environment Day, sama-sama tayo at magtulungan para maiwasan ang pagkaubos ng ating pagkain. Think, eat, save. Sa paraang ito, malalabanan ng gutom. Makakaiwas pa tayo sa sobra-sobrang polusyong dulot ng ating itinatapong mga tirang pagkain. Ang mensaheng ito ay hatid ng NDBC. Hay, baha na naman. Hirap pumasok ngayon sa school. Mas mahirap maglipat ng mga gamit kaya mag-absent ka na muna at tulungan mo kami ng tatay mo. Ha? Pero ma, may long quiz po kami ngayon. Basta, huwag ka muna pumasok. Tumulong ka muna sa amin. Pareho
hong mahirap ang pumasok sa school at maglipat ng mga gamit tuwing bumabaha. Ang madali, magtanim ng mga puno para wala ng baha. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NDBC at ng NDU AB Communication Students. Hasna. Total malaki ka na. Kung ako sa'yo, mag-abroad ka na para makatulong ka sa mga magulang mo. Malaking kikitain mo dun. Ha? Pwede na ba ako? 16 pa lang po ako eh. Akong bahala sa'yo. May mga koneksyon ako kaya nating ilusot ang mga papeles mo. Ang illegal recruitment ay isang gawaing kriminal at may kaukulang parusang pagkakabilanggo at multang hindi bababa sa 100,000 piso. Mag-ingat sa illegal recruiter. Ipagbigay alam sa mga otoridad. Ito ay isang paalala mula sa Cotabato Multimedia Network. Ayan, sa punto pong ito, live po nating makapanayam si Attorney Nagib Sinarimbo. Opo. Ito po ay patungkol sa justice system ng Bangsang Moro na nakasaad doon sa draft Bangsang Moro Basic Law. Tinig ng Kapayapaan. Bangsamoro. Ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Magandang gabi po, Attorney Nagib. Salamat po sa pag-unlak ng aming imbitasyon para po ma-interview dito sa ating programang Bansang Moro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hello? Opo, yes, Attorney. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo dito po sa ating programang Bansang Moro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Magandang gabi ho sa inyo at magandang gabi ho sa lahat ng mga tagapakinig ho natin. Attorney, meron po lang kaming ilang katanungan dito po sa justice system ng maitatatag na Bansang Moro. Para po sa kaalaman ng ating tagapakinig, pwede niyo po bang maipaliwanag po sa amin yung justice system po na gagamitin sa maitatatag na Bansang Moro? Ang usapan ho sa Bansang Moro system ay base ho doon sa mga pinirmahang dokumento ng Moro Islamic Liberation Front at saka ng gobyerno ng Pilipinas. So kung makita ho ninyo yung framework agreement on the Bansang Moro, pati ho yung power sharing, may mga provisions ho doon patungkol sa justice system sa Bansang Moro. So yun ho ay in-translate lamang into legal provisions ng Bansang Moro Transition Commission. At ang justice system ng Bansang Moro ay consisting of three major systems. Ang una ho ay yung regular na court system natin sa Bansang Moro. So meron kang municipal trial court, municipal circuit court, meron kang regional trial court. Ito yung mga regular na korte sa loob ng Bansang Moro. Ang pangalawa ho ay yung Sharia justice system o yung pong justice system na base doon sa Sharia system. Ang pangatlo ho ay yung justice system base doon sa kultura at tradisyon ng mga indigenous people sa Bansang Moro. So tatlo ho yung sistema na mag-a-apply sa Bansang Moro patungkol sa hustisya. At yan ho yung nakaspell out sa proposed basic law na isinabit na ho ng Bansang Moro Transition Commission doon sa Office of the President. Apo. Attorney, paano po yung proseso ng justice system dito po sa Bansang Moro? Ang justice system ay, alam nyo naman ho na ang justice system ay hindi lang yung korte, kundi kasama ho yung ibang opisina ng gobyerno kagaya ng Department of Justice kung saan meron kang prosecutorial service, yung nag-uusig doon sa mga merong kaso. Ang pangalawa na importanteng component niya ay yung mga korte. At gaya ko nung sinabi ko, essentially dalawang
korte ang meron sa Bangsamoro, yung Sharia at saka yung regular na courts. Pangatlo ay yung hindi kasi necessarily court yung sa indigenous peoples dahil ito ho ay batay doon sa kanilang kultura at hindi naman ho kagaya yun ng istriktong korte na meron kang judge, meron kang mga abogado. Yung sa mga indigenous peoples ho ay kaiba. At ito ay i-evolve ng mga indigenous people. So sila yung bahala doon. Ang pangatlong importanteng component ng justice system ay yung policing o yung nagpapatupad ng batas at saka nanghuhuli at nagpapatupad ng mga kautusan ng korte. Gaya ng mga policeman na siyang nag-enforce ng warrant of arrest, sila yung nagpapatupad ng batas kung bawal o hindi yung mga ginagawa. So, yun ho ay importante. Ang isa pang component na importante ay yung correctional system, yung kakulungan. At yun ho ay may provision din sa basic law kung papaano yung correctional system doon. At siyempre, i-evolve ho ng parlamento yung importanteng component, yung participation ng community doon sa evolution ng justice system sa Bangsamoro. Ang isang kaakibat nito na kailangan tingnan maigi at ito ay nasa basic law rin, merong Sharia courts at Sharia law na nag-ooperate sa buong Pilipinas. Ito ho ay base doon sa Presidential Decree 1083 o yung Muslim Personal Law in the Philippines. At ito ay sa kabuuan ng Pilipinas nag-ooperate. Yung Sharia justice system, alinsunod doon sa kasunduan ng MILF at ng gobyerno, ay pangangasiwaan ng Bangsamoro, yung sa loob ng Bangsamoro. So, yung basic law ay partially mag-aamyenda nung batas ng Muslim Personal Law with respect to Sharia courts operating in the Bangsamoro. So magkakaroon ng pagbabago yung Sharia court system sa loob ng Bangsamoro. At may proposal din sa basic law na magdagdag ng mga korte na Sharia sa labas ng Bangsamoro kung saan merong substantial number of Muslim populations. Ang maaari hong tinatanong ng mga kababayan natin kung maaari ho bang yung basic law na pinapropose ay magtakda ng iba pang korte sa labas ng teritoryo ng Bangsamoro. Ang sagot ho na malinaw ay opo, dahil po ang basic law ay i-enact ng National Congress. Sa makatuwid ito ay national law pa rin, na part of its provisions would apply to territories even outside of the Bangsamoro, but only for the purpose specifically mentioned in the basic law. So ganun po yung mangyayari. Thank you po, Attorney. Ano naman po yung mga provision na nakasaad po sa Bangsamoro Basic Law patungkol po sa justice system na hindi po nakasaad sa Philippine Constitution po? Wala naman halos nakalagay doon sa basic law as proposed by the Bangsamoro Transition Commission na wala sa Constitution ng Republika ng Pilipinas. Dahil ang Constitution ho ng Pilipinas ay maluwang naman. Meron siyang flexibility para i-address yung prospective legislations na maaaring gawin sa Pilipinas. Halimbawa po yung power ng Supreme Court doon sa appointment ng mga court personnel sa Sharia sa Bangsamoro ay nandoon pa rin. Yung prescription ng pleadings and practice, ibig sabihin anong itsura ng mga papel na sinasubmit sa korte at sino yung mga taong maaaring ma-appoint na judges o kaya sino yung mga taong pwedeng mag-practice ng Sharia sa loob ng Sharia court sa Bangsamoro ay Supreme Court pa rin ang mamamahala noon. Ang kaibahan lang ay dahil meron kang Bangsamoro government, merong pakikipag-ugnay yung Supreme Court doon sa Bangsamoro government
para naman yung specific na circumstances na obtaining sa Bangsamoro ay ma-factor in doon sa pag-issue ng Supreme Court ng rules and procedures sa Sharia Court. So, yun pa rin yung basic na mga provisions na nakalagay sa proposed basic law patungkol doon sa Sharia Court system sa Bangsamoro. Apo. Attorney, ano naman po ang inyong mensahe o panawagan po para po sa ating mga tagapakinig? Ang panawagan ho natin ay yung pong proposed basic law nasa Office of the President at ito ho ay mapupunta sa Kongreso para i-enact. Pagkatapos noon, magkakaroon ng plebisito kung saan tatanungin tayong lahat kung tayo ba ay pabor o hindi doon sa proposed basic law. Ang panawagan ho namin, ang proposed basic law ho ay alinsunod doon sa agreements ng parties na nasa CAB, yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At ang CAB ho, ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ay pinagkasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at saka ng Moro Islamic Liberation Front na siyang magiging solusyon doon sa matagal nating problema sa Mindanao, yung kaguluhan na nandito, na nagsimula pa nung unang panahon. At ito ho ay chance natin na marisolba ito sa mapayapang paraan. Kung kaya po lahat po tayo na para sa kapayapaan, magsama-sama ho tayo para suportahan ito. Nang sa ganon ay mabigyan natin ng chance yung kapayapaan na manatili sa atin at marisolba na ho natin yung isa sa pinakamatagal na problema ng Pilipinas at maaaring magbigay ito ng mas mabilis na pagunlad hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi ho sa Pilipinas. So lahat ho tayo ay dapat sumuporta. Maraming salamat po Attorney Sinarimbo sa inyo pong pagbabahagi ng impormasyon dito po sa ating programa at sana po mapaunlakan niyo pa po kami muli sa mga susunod pa pong programa ng Kumunet. Maraming salamat po at magandang gabi ho sa lahat ng mga kababayan natin. Ayan, inyo pong napakinggan ang ating live interview kay Attorney Nagib patungkol po sa justice system ng Bangsang Moro. Bangsamoro ngayon! Sana po ay nakatulong ang ating programa na Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, para mas maunawaan natin ng mabuti ang mga updates at iba pang activities na may kinalaman sa pag-usad ng peace process na nangyayari sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Time check po, ang oras po natin ay ganap na alas 8:31 ng gabi dito pa rin po sa Radyo Bida. At ngayon naman po ay meron tayong ilang tips patungkol po sa climate change. Ito po ang ating mga ilang tips para po sa pangangalaga ng ating kalikasan. Una, gumamit po ng pampublikong sasakyan. Mas makakatipid sa gasolina at makakatulong pang mabawasan ang maruming hangin na nalalanghap sa kalsada. Subukan din pong maglakad o di kaya magbisikleta kung hindi naman ganun kalayo ang pupuntahang destinasyon. Pangalawa, kung mamimili ay mas mainam pong magdala ng sariling bag na environmental friendly o yung tinatawag natin na hindi plastic na mga bags katulad ng mga tinatahi, di ba, kasamang plastic. Oo, tama yan. At ugaliin po natin kumain din ng organic na pagkain o yung mga pagkain pong hindi na dumadaan sa mga fertilizers at pesticides na nakakasama po sa ating kalikasan. Oo, tama, kasamang May, no? Inuulit po namin, inimbitahan po namin kayo na mag-register na po sa Human Resource Mapping sa website nila na www.bangsamoroprofessionals.org. At sa ilan pong announcement sa ating programa ngayon, magkakaroon po ng meeting bukas alas 2 ng hapon sa office po ng Forums FD para po sa ating mga Kumunet members. Mag-attend po tayo ng ating meeting. Pinaunlakan po kayo sa ating meeting para po sa susunod nating programa. Bangsamoro ngayon! Bangsamoro!
At dyan po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga ka-network. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programang ito ay para po sa inyo. Hangad po namin na makapagbigay kami ng wastong kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng miyembro ng Comunet sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikatatagumpay ng ating programa. At sa ngalan po ng iba't ibang miyembro ng organisasyon ng Comunet, sa Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Katidaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, iWatch, Mindanao People's Peace Caucus, Regional Reconciliation and Reunification Commission, at sa Mindanao Action for Peace and Development, at sa suporta po ng GIZ at Forum ZFD. Maraming salamat po sa aktibong pakikibahagi para po sa ating programa. At pati na rin po sa ating technical side ngayong gabi na si Ginoong Jonathan Estorbo. Maraming salamat po, Kuya. Ito po si Lira May Pago. At ako naman po si Yusuf Lamakabat. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod na Huwebes dito pa rin sa DXMS Radyo Bida. Mapya magabi sa Kanulangon, maayong gabi, Pio Kolongon. Magandang gabi sa inyong lahat. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan.